Nung araw lagi akong nandyan para sa kanya. Sumasagot agad sa mensahe. Hinahatid siya kahit pagod na ako. Binibigay ko lahat. Pero ano ang nangyari? Mas pinili niya yung lalaking hindi naman siya pinapahalagahan. Pamilyar ba sa'yo yan? Minahal ko siya ng buong buo. Wala akong itinago. Wala akong hiniling na kapalit. Pero ang ending, siya pa ang umalis. Tapos nalaman ko, may bago na siyang kalandian. Isang lalaking halos hindi niya kilala, halos walang effort, halos walang pakialam. O kaya ito. Tinanong ko ang sarili ko isang gabi habang nakatingin sa kisame. Ano bang kulang sa akin? Binigay ko na lahat. Inuna ko siya bago ang sarili ko. Nagsakripisyo ako. Pero parang mas lalo siyang lumalayo sa tuwing mas nagmamahal ako. Kung ikaw ay isang lalaking nakaranas nito, huwag kang mahiya. Hindi ka nag-iisa. At higit sa lahat, hindi ka tanga. Hindi ka mahina. Hindi ikaw ang problema. Ang problema ay ito. May isang malalim na katotohanan tungkol sa tao na hindi tinuturo sa atin. Isang katotohanan na alam na ng mga Stoiko mahigit 2,000 taon na ang nakalilipas. At sa video na ito, ibubunyag natin yan. Bakit mas gusto ng babae ang lalaking walang pake sa kanya? Bago ka magalit, bago mo sabihing hindi patas ang mundo, bago mo sisihin ang sarili mo o ang babae, pakinggan mo muna ang buong video na ito. Dahil pagkatapos nito, magbabago ang pagtingin mo. Hindi lang sa mga babae, kundi sa iyong sarili. Bago natin simulan, nais kong magpasalamat sa mga loyal kong subscribers sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga bagong content. Kung bago ka sa channel ko, comment mo na kung taga saan ka. Narito ang eksena na paulit-ulit na nangyayari. May isang lalaki. Tawagin natin siyang Marco. Mabait si Marco. Matulungin. Maalaga. Kapag may kailangan ng babae, nandyan siya. Kapag malungkot siya, si Marco ang nagpapakilig. Kapag may problema, si Marco ang tumatawag para magtanong kung kumusta na siya. Binibigay ni Marco ang oras niya, ang enerhiya niya, ang pansin niya, lahat walang kondisyon. Pero isang araw napansin ni Marco na unti-unti nang lumalayo ang babae. Hindi na agad nagre-reply. Hindi na kasing init ng dati ang mga mensahe. Tapos isang gabi, nakita niya sa social media, masaya ang babae. Kasama ang ibang lalaki. Isang lalaking hindi naman naghahatid sa kanya. Hindi naman bumibili ng pagkain para sa kanya. Hindi naman tumatawag tuwing gabi. Isang lalaking halos walang ginagawa. At doon nagsimulang magtanong si Marco, bakit? Bakit siya? Bakit hindi ako? Narito ang sagot na ayaw marinig ng marami. Hindi dahil mas gwapo yung lalaki. Hindi dahil mas mayaman. Hindi dahil mas matalino o mas matangkad o mas magaling. Hindi dahil mas mahal niya ang babae. Ang sagot ay mas simple kaysa sa inaakala mo. At mas malalim kaysa sa inaasahan mo. Ang lalaking walang pake, o mas tamang sabihin ang lalaking hindi nakasentro ang buong buhay niya sa isang tao, ay nagbibigay ng isang bagay na hindi kayang ibigay ni Marco. Kalayaan, misteryo, hamon, at ang pinakamahalaga sa lahat, ang pakiramdam na ang babae ay pumili, hindi na lang tinanggap. Tingnan mo. Kapag ibinigay mo ang lahat ng walang hinihintay na kapalit, ang mensaheng natatanggap ng kabilang tao ay hindi mahal kita. Ang mensaheng natatanggap nila ay, wala akong ibang pagpipilian kundi ikaw. At walang tao ang naakit sa isang taong walang ibang pagpipilian. Walang tao ang nasasabik sa isang bagay na sigurado na niyang makukuha. Ito ang masakit na katotohanan. Hindi naman dahil masama ang babae. Hindi naman dahil ayaw niya ng mabait na lalaki. Kundi dahil ang tao, lalaki man o babae, ay likas na hinahanapan ng halaga ang mga bagay na mahirap makuha. Isipin mo ito. Ang brilyante ay bato lang. Pero dahil bihira mahalaga, ang tubig ay mas kailangan mo para mabuhay kaysa brilyante. Pero dahil nasa lahat ng lugar ang tubig, hindi mo ito binibigyan ng parehong halaga. Ganon din sa mga tao. Ganon din sa mga relasyon. Ang lalaking laging available, laging nakasunod, laging handang ibigay ang lahat, nawawala ng halaga. Hindi dahil wala siyang kwenta, kundi dahil ginawa niyang sobrang madali ang sarili niya. Sinabi ni Epictetus, hindi tayo nasasaktan ng mga nangyayari sa atin. Nasasaktan tayo ng ating pagtingin sa mga nangyayari. Ang problema ni Marco ay hindi ang mga ginagawa niya. Ang problema niya ay ang pagtingin niya sa sarili niya. Inakala niyang ang paraan para mahalin ay ang ibigay ang lahat.
Hindi niya napagtanto na sa bawat pagbibigay niya ng walang limitasyon, unti-unti niyang ibinebenta ang dignidad niya. At walang taong mamahalin ang isang taong hindi marunong magmahal sa sarili niya. Pero sandali, mas malalim pa ito kaysa sa akala mo. Dahil ang problemang ito ay hindi lang tungkol sa isang babae. Ang problemang ito ay tungkol sa buong sistema ng paniniwala na lumaki tayo. Mula pagkabata, ano ang tinuturo sa atin? Magbigay ka ng magbigay. Ang tunay na lalaki ay nagsasacrifice. Kapag mahal mo, ibubuhos mo ang lahat. Huwag kang magdamot sa pagmamahal. Ang mabuting asawa ay yung laging sumusunod. Maganda pakinggan. Pero ito ang hindi sinasabi. Kapag ibinigay mo ang lahat, wala nang matitira para sa iyo. At kapag walang natira para sa iyo, wala ka nang maibibigay. At kapag wala ka nang maibibigay, mawawalan ka ng halaga. Hindi lang sa mata ng iba, kundi sa mata mo mismo. At doon nagsisimula ang tunay na pagkawasak. Dahil kapag nawalan ka ng halaga sa sarili mong mata, lahat ng ginagawa mo ay nagmumula sa kakulangan. Nagmamahal ka hindi dahil gusto mo, kundi dahil kailangan mo. Nagbibigay ka hindi dahil bukal sa loob mo, kundi dahil takot kang mawala siya. At ang pagmamahal na nagmumula sa takot ay hindi pagmamahal. Ito ay pagkaalipin. Narito ang isang eksenang siguradong pamilyar sa iyo. Nag-text ka sa kanya, hindi siya nag-reply agad. 1 oras, 2 oras, 3 oras, at habang tumatagal unti-unting lumalaki ang kaba sa dibdib mo. Nagsisimula kang mag-isip, may nagawa ba akong mali? Galit kaya siya? May kausap kaya siyang iba? At dahil sa takot, nag-text ka ulit. Hey, okay ka lang ba? Miss na kita. Kumain ka na ba? Hindi ka nag-text dahil nagmamalasakit ka. Nag-text ka dahil takot ka. At ang pagkakaiba ng dalawang iyan ay napakalaki. Ang lalaking nagte-text dahil sa pagmamalasakit ay kalmado. May kumpiyansa. Hindi niya kailangan ng agad na sagot dahil alam niyang kung ano man ang mangyari, magiging okay siya. Ang lalaking nagte-text dahil sa takot ay desperado. Mapilit, nakadikit. At ang enerhiya ng desperasyon ay nakikita ng babae. Kahit hindi niya alam kung ano ang tawag doon, nararamdaman niya. At alam mo ba kung ano ang nangyayari kapag naramdaman ng babae ang enerhiya ng desperasyon? Lumalayo siya, hindi dahil masama siya, kundi dahil likas sa tao ang umiwas sa mga bagay na nagbibigay ng bigat. At ang desperasyon ay mabigat, napakabigat. Isipin mo ito sa ibang paraan. Kung may kaibigan kang tuwing makikita ka ay laging nagrereklamo, laging malungkot, laging humihingi ng tulong, laging umaasa sa iyo, mamahalin mo pa rin siya. Pero sa totoo lang, unti-unti kang lalayo. Hindi dahil ayaw mo siya, kundi dahil napapagod ka. Ganon din sa mga relasyon. Kapag ginawa mong sentro ng buhay mo ang isang tao, hindi siya natutuwa. Natatakot siya. Dahil hindi niya kayang dalhin ang responsibilidad na maging lahat-lahat para sa iyo. Walang tao ang kayang dalhin iyon. Sinabi ni Marcus Aurelius, ang unang hakbang sa kalayaan ay ang pagkontrol sa iyong mga emosyon, hindi ang pagkontrol sa ibang tao. At ito ang hindi maintindihan ng maraming lalaki. Hindi mo kailangang kontrolin ang babae. Hindi mo kailangang gawing mahalin ka niya. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo. Ang kailangan mo lang ay kontrolin ang sarili mo. Pero sandali, bago ka magreklamo na, kaya pala kailangan kong maging walang pake para mahalin ako? Hindi iyon ang sinasabi ko. Dahil may napakalaking pagkakaiba sa pagitan ng walang pake at hindi desperado. At yun ang hindi maintindihan ng karamihan. Narito ang pinakamalaking pagkakamali ng mga lalaking nasasaktan sa ganitong sitwasyon. Kapag natuklasan nila na ang babae ay mas naaakit sa lalaking hindi nagmamakaawa, ang una nilang reaksyon ay ito. Kaya pala kailangan kong maging malamig. Kailangan kong maging walang paki. Kailangan kong maging masama. Mali. Sobrang mali. Dahil ang lalaking pinipili ng babae ay hindi ang lalaking walang pake. Ang pinipili niya ay ang lalaking may pake sa sarili niya. Malaking pagkakaiba. Ang lalaking walang pake ay manhid. Walang direksyon. Walang malasakit sa kahit na sino. Kasama na ang sarili niya. Ito ay hindi maturity. Ito ay kawalang sigla. At sa huli ang ganitong lalaki ay naiiwanan din. Dahil walang substance. Pero ang lalaking may pake sa sarili niya, iba ito. Ito yung lalaking may ginagawa sa buhay. May pinagtitrabahuhan. May pangarap na tinatahak, may disiplina, may prinsipyo, may hangganan. Hindi siya desperado dahil hindi niya kailangan ng babae para maging masaya.
Gusto niya ang babae, pero hindi niya kailangan. At ang gusto pero hindi kailangan, iyon ang pinakamatinding atraksyon na mararamdaman ng sinumang tao. Bakit? Dahil kapag naramdaman ng babae na gusto mo siya pero kaya mo ring mabuhay nang wala siya, nararamdaman niyang ang pagpili mo sa kanya ay tunay. Hindi ka pumili dahil takot kang mag-isa. Pumili ka dahil siya ang gusto mo. At ang pagpili na nagmumula sa kalayaan, iyon ang pinakatotoong anyo ng pagmamahal. Sinabi ni Seneca, ang tunay na kayamanan ay hindi ang pagkakaroon ng marami, kundi ang kakaunting kailangan. Sa relasyon, ang tunay na lakas ay hindi ang pagkakaroon ng maraming babae, kundi ang kakaunting kailangan mo mula sa iba para maging buo. Kapag buo ka na sa sarili mo, hindi ka na nagmamakaawa, hindi ka na naghahabol, hindi ka na naninikluhod para sa atensyon, at sa sandaling iyon, doon ka nagiging kaakit-akit, hindi dahil nagpanggap ka, kundi dahil tunay kang nagbago, at iyon ang simula ng lahat. Kaya ngayon ang tanong, paano mo ito gagawin? Paano ka magiging lalaking may pake sa sarili niya nang hindi nagiging malamig o walang puso? Narito ang 5 prinsipyo mula sa Stoicismo na babaguhin ang buhay mo. Hindi lang sa relasyon, kundi sa lahat ng aspeto. Unang prinsipyo, ibalik mo ang iyong sentro. Ang pinakamalaking pagkakamali ng lalaking desperado ay ito. Ginawa niyang sentro ng buhay niya ang ibang tao. Kapag ang babae ang sentro ng mundo mo, ikaw ay nagiging satellite. Umiikot ka lang sa kanya. Walang sariling orbit. Walang sariling direksyon. At kapag lumayo siya, nawala ka. Sinabi ni Epictetus, ang mga bagay na wala sa ating kontrol ay hindi dapat natin gawing sentro ng ating kaligayahan. Ang ibang tao, ang kanilang opinyon, ang kanilang nararamdaman, ang kanilang desisyon, wala sa iyong kontrol. Kaya huwag mong itaya ang buong pagkatao mo sa isang bagay na hindi mo hawak. Sa halip, ibalik mo ang sentro sa sarili mo. Ano ang mga pangarap mo? Ano ang mga prinsipyo mo? Ano ang gusto mong gawin sa buhay mo? Ano ang nagbibigay sa iyo ng kahulugan? Kapag natuklasan mo ang mga sagot dito at nagsimula kang kumilos tungo sa mga ito, natural na magbabago ang enerhiya mo. Hindi mo na kailangan ng patunay mula sa iba. Hindi mo na kailangan ng validation mula sa isang babae. Dahil ang validation ay nagmumula na sa loob mo. At ang lalaking may panloob na validation ay hindi desperado, hindi mapilit, hindi nakakasakal. Siya ay kalmado, nakasentro, at may direksyon. At iyon ang lalaking pinipili. Ikalawang prinsipyo, matutong maglakad palayo. Ito ang pinakamahirap na prinsipyo. Pero ito rin ang pinakamakapangyarihan. Ang kakayahang maglakad palayo, hindi dahil galit ka, hindi dahil nagtampo ka, hindi dahil gusto mong gumanti, kundi dahil alam mong hindi ka na nairerespeto, hindi ka na pinahahalagahan, at hindi ka na tinatrato ng nararapat. Sinabi ni Marcus Aurelius, ang pinakamarangal na paghihiganti ay ang hindi mo pagiging katulad ng taong nanakit sa iyo. Karamihan sa mga lalaki ay natatakot maglakad palayo dahil iniisip nila na kapag umalis sila, mawawala ang babae. Pero narito ang katotohanan. Kung ang pagpapanatili sa isang relasyon ay nangangailangan mong isakripisyo ang iyong dignidad, mas malaki pa ang mawawala sa iyo kaysa sa babae. Mawawala ang respeto mo sa sarili mo. At kapag nawala iyon, wala nang matitira. Ang paglakad palayo ay hindi kahinaan. Ito ang pinakamataas na anyo ng lakas. Dahil sinasabi mo sa mundo at sa sarili mo na alam ko ang halaga ko at hindi ko ito ibebenta kahit na masakit. At narito ang kabalintunaan. Sa sandaling natutong lumakad palayo ang isang lalaki, doon siya nagiging mahirap iwanan. Bakit? Dahil ang lalaking handang lumakad palayo ay lalaking hindi desperado. At ang lalaking hindi desperado ay lalaking may halaga. At ang halaga, iyon ang pinaka-attractive na katangian sa buong mundo. Ikatlong prinsipyo, huwag mong itago ang mga hangganan mo. Isang malaking kasinungalingan na tinuturo sa atin, na ang pagmamahal ay walang hangganan, na kapag mahal mo, titiisin mo ang lahat, na ang mabuting lalaki ay hindi nagrereklamo. Hindi totoo. Ang pagmamahal na walang hangganan ay hindi pagmamahal. Ito ay pang-aabuso. At ang lalaking walang hangganan ay hindi mabait. Siya ay alipin, sinabi ni Epictetus. Hindi ang mga pangyayari ang nagpapahirap sa tao, kundi ang kanilang kawalan ng hangganan sa pagtanggap. Kailangang matuto kang magsabi ng hindi. Hindi ako available tuwing gusto mo. Hindi ko kayang tiisin ang ganitong trato. Hindi ako papayag na baliwalain mo ako. At kapag sinabing mo ang hindi ng mahinahon,
Nang walang galit, nang walang drama, nararamdaman ng tao ang iyong lakas. Nararamdaman nilang may prinsipyo ka, may linya ka, may respeto ka sa sarili mo. At ang respeto sa sarili ang pundasyon ng lahat ng magandang relasyon. Hindi ka nila mamahalin ng tama kung hindi mo muna mahal ang sarili mo ng tama. At ang pagmamahal sa sarili ay nagsisimula sa pagtatatag ng hangganan. Ika-4 na prinsipyo, maging masaya ng mag-isa. Ito ang ultimate test. Kayang mo bang maging masaya ng walang kasama? Kayang mo bang kumain ng mag-isa sa restaurant ng hindi awkward? Kayang mo bang maglakad sa mall ng walang kausap? Kayang mo bang gumising sa umaga at matuwa sa araw nang hindi umaasa na may magte-text sa iyo? Kung hindi, doon ang problema. Dahil ang lalaking hindi kaya ang sarili niyang kasama ay maghahanap ng ibang tao para punan ng puwang. At ang paghahanap na iyon ay desperasyon. At ang desperasyon ay ang kaaway ng atraksyon. Sinabi ni Seneca, ang tao na natutunan ng samahan ng sarili niya ay hindi na kailanman mag-iisa. Ang ibig sabihin nito ay simple. Matuto kang mag-enjoy mag-isa, magbasa ka, mag-ehersisyo ka, magluto ka ng masarap para sa sarili mo, matulog ka ng maaga, gumising ka ng maaga, mag-invest ka sa mga bagay na nagpapabuti sa iyo, hindi dahil gusto mong maging alone forever, kundi dahil gusto mong maging buo kahit nag-iisa. At ang buong tao, ang complete na tao, ay hindi naghahabol, hindi nagmamakaawa, hindi nagmamahal mula sa kakulangan. Nagmamahal siya mula sa kasaganaan. At ang pagmamahal mula sa kasaganaan ang pinakamatamis. Pinakatotoong uri ng pagmamahal na matatanggap ng sinumang tao. Ika-5 prinsipyo, patuloy na lumago. Ang lalaking tumitigil ay namamatay. Hindi pisikal kundi sa loob. Ang lalaking hindi na nagbabasa, hindi na nag-aaral, hindi na nagtatrabaho sa sarili niya. Ito ang lalaking natatakot na iwan. Dahil alam niyang kapag umalis ang babae, wala na siyang matitira. Pero ang lalaking patuloy na lumalago, ang lalaking may bagong natutunan tuwing linggo, may bagong kasanayan tuwing buwan, may bagong antas ng pagkatao tuwing taon, ito ang lalaking hindi natatakot. Dahil alam niya na kahit mawala ang lahat, ang pinakamahalaga sa kanya ay hindi maagaw, ang kanyang paglago. Sinabi ni Marcus Aurelius, ang harang sa daan ay nagiging daan. Ang bawat pasakit, bawat pag-iwan, bawat kabiguan, ito ay hindi katapusan. Ito ay material. Ito ay gasolina. Ito ang nagpapasulong sa iyo tungo sa mas mataas na bersyon ng sarili mo. Kaya sa halip na umiyak dahil iniwan ka, tanungin mo ang sarili mo. Ano ang matututunan ko dito? Paano ako magiging mas mabuti dahil dito? At kapag ginawa mo yan, kapag ginawa mong lahat ng sakit ay hakbang pataas, walang sitwasyon na kayang bumaba sa iyo. Kaya bumalik tayo sa orihinal na tanong. Bakit mas gusto ng babae ang lalaking walang pake? Ngayon alam mo na ang sagot. Hindi naman talaga walang pake ang hanap nila. Ang hanap nila ay ang lalaking may sapat na pake sa sarili niya, na hindi niya kailangan ang permiso ng iba para maging masaya. Ang lalaking nakatayo sa sarili niyang mga paa. Ang lalaking may direksyon. Ang lalaking may disiplina. Ang lalaking may prinsipyo. Ang lalaking may hangganan. Ang lalaking handang maglakad palayo kapag kinakailangan. Ang lalaking hindi nabubuhay para sa validation ng iba. Ito ang lalaking walang pake. Pero sa totoo lang siya ang lalaking may pinakamaraming pake. Pake sa sarili niya. Pake sa mga pangarap niya. Pake sa mga prinsipyo niya. Pake sa kalidad ng buhay niya. At dahil may pake siya sa sarili niya, ang pagmamahal niya sa iba ay hindi desperasyon. Ito ay regalo. Isang regalo na pinili niyang ibigay, hindi dahil kailangan niya, kundi dahil gusto niya. At walang mas matamis na pakiramdam kaysa sa malaman na pinili ka ng isang tao na kaya namang mabuhay nang wala ka. Pero pinili ka pa rin, iyon ang tunay na pagmamahal. Hindi yung nagmamakaawa, hindi yung sumusunod ng bulag, hindi yung handang isakripisyo ang dignidad para lang hindi maiwan, kundi yung pumipili ng malaya, ng buong loob, ng walang takot. Balikan natin si Marco. Pagkatapos ng lahat ng sakit, may 2 landas si Marco. Ang unang landas, magalit. Sisihin ang babae, sisihin ang mundo. Magsabi na lahat ng babae ganyan. Maging mapait, maging malamig, maging taong galit sa pagmamahal. Ang ikalawang landas, matuto. Tanggapin ang sakit. Intindihin ang aral. At magsimulang bumuo. Hindi ng bagong relasyon, kundi ng bagong sarili.
Si Marco na pumili ng ikalawang landas kung ito ang Marco na magiging iba. Nagsimulang mag-gym si Marco. Hindi para maging gwapo para sa babae, kundi dahil gusto niyang alagaan ang katawan niya. Nagsimulang magbasa si Marco. Hindi para may maipost sa social media, kundi dahil gusto niyang palawakin ang isip niya. Nagsimulang magtayo ng negosyo si Marco. Hindi para ipagyabang, kundi dahil may pangarap siyang gusto niyang abutin. At unti-unti, habang lumilipas ang mga buwan, nagbago si Marco. Hindi dahil nagpanggap siya, kundi dahil tunay siyang lumago. At isang araw nang hindi niya inaasahan, may nakita siyang babae. Nagkatinginan sila, ngumiti, nag-usap. Pero ngayon, iba na si Marco. Hindi na siya agad nag-text pagkatapos ng unang usapan. Hindi dahil gusto niyang maging cool, kundi dahil may ginagawa siya, may binabasa, may pinagtratrabahuhan, may buhay na inaasikaso. Hindi na siya nag-alala kapag hindi agad nagre-reply ang babae. Hindi dahil walang pake siya, kundi dahil alam niyang anuman ang mangyari, magiging okay siya. Hindi na siya nagbuhos ng lahat ng walang kapalit. Hindi dahil naging madamot siya, kundi dahil natutuhan niyang ang tunay na pagbibigay ay nagmumula sa kasaganaan, hindi sa kakulangan. At ang babae, naramdaman niya ang pagkakaiba. Naramdaman niya na si Marco ay isang lalaking may sariling mundo. Isang lalaking hindi umaasa sa kanya para maging buo. Isang lalaking pinili siyang kasama, hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto. At doon nagsimula ang isang relasyong hindi built sa desperasyon, kundi sa mutual na respeto, sa kalayaan, sa tunay na pagpipilian. Kaya sa iyo na nanonood ngayon, sa iyo na nasaktan, iniwan, binaliwala, pinagtawanan, niloko, narito ang hamon ko sa iyo. Huwag mong sirain ang sarili mo para lang mahalin. Huwag mong ibenta ang dignidad mo para lang may kasama. Huwag mong gawing sentro ng mundo mo ang isang taong hindi ka naman ginagawang bahagi ng mundo niya. Sa halip, gawin mo ito. Bukas gumising ka ng maaga. Ayusin mo ang kama mo, mag-ehersisyo ka, kumain ng maayos, magbasa ng isang kabanata ng libro, magtrabaho ng todo, at sa gabi, bago ka matulog, tanungin mo ang sarili mo, naging mas mabuti ba ako ngayon kaysa kahapon? Kapag ang sagot ay oo, nasa tamang landas ka na. Hindi ito tungkol sa pagpapanggap na walang pake. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng sapat na pake sa sarili mo, na hindi mo na kailangang magmakaawa sa iba para sa pagmamahal na nararapat mo. Dahil ang katotohanan ay ito, ang lalaking pinakamahal ng mundo ay hindi ang lalaking walang pake, kundi ang lalaking natutunan ng ibigin ang sarili niya ng tama. At kapag natutunan mo iyon, lahat ng iba ay susunod. Sinabi ni Marcus Aurelius sa huling mga pahina ng kanyang mga sulat, ikaw ay may kapangyarihang bawiin ang iyong kapayapaan sa anumang oras. Walang bagay sa labas ang makakapigil sa iyo. Ikaw ang may kontrol, hindi ang babae, hindi ang sitwasyon, hindi ang nakaraan. Ikaw. Kaya simulan mo na ngayon. At kung nagustuhan mo ang video na ito, kung may naramdaman kang tumago sa dibdib mo, i-like mo ito, i-subscribe ka sa channel na ito, i-share mo sa kaibigan mong alam mong kailangan marinig ito. Dahil lahat tayo ay nangangailangan ng paalala kung minsan na ang pinakamahalaga mong relasyon ay hindi sa iba, kundi sa sarili mo. Maging matatag, maging disiplinado, maging stoiko, hanggang sa muli. Maraming salamat sa panunood.